Nakakalungkot isipin po na sa mga malalaking simbahan na nakikita natin, hindi po pinapangaral ang salita ng Diyos. Nakakapanghinayang ang mga building na magaganda. Yung mga tao po balik-balik, bumabalik linggo-linggo, nagsisimba sila, pero para saan? Hindi nila napapakinggan ang salita ng Diyos. So, nakakapanghinayang po ang mga lugar na to kung saan pinagtitipunan po ng mga tao. Subalit, ang Diyos wala naman doon sa lugar na yun. Bakit? Dahil ang salita niya po ay hindi tinuturo, hindi pinapangaral. Okay. So, para saan ngayon ang mga gusaling nito? Anong silbi nila? At yung mga tinatawag na mga lingkod ng Diyos, sino ang kanilang pinaglilingkuran? Ang Diyos ba? Sa palagay ko, hindi. Ang mga tao rin ba pinaglilingkuran nila? Hindi rin. So, ang mga tagapagturo na to, tagapangaral, ay mukha lang ginagawa nila ang tungkulin nila, pero yung totoong trabaho ay hindi nagagawa. Bakit? Paano ko po nasabi yun? Kasi wala pong naliligtas eh. Walang nakakatagpo sa Diyos, at ang buhay ng mga tao ay hindi nababago. Pero naman, mga tumatayong mga tagapagturo, tagapangaral ng salita ng Diyos, sinasabi, pero yung mga pagkabikinig nila, imbes na lalong magkaroon ng pagkaunawa, ng kaalaman, lalo silang nalilito. At hindi lang nakakamtan, no? Yung katotohanan na dapat na malaman nila. Okay? At ang sa pangmalungkot, lumalawak at lumalaki yung mga ministeryo ng mga tagapagturo at tagapangaral ng salita ng Diyos. Okay? Pero ang kanagawa nilang puhunan ay yung mga tao. Yung kamangmangan ng mga tao ang ginagawa nilang kapitan sa kanilang pagpapalaki ng ministry at ng ministeryo. Okay, so halimbawa po dito, yung isang kakilala kong Kristiyano na nanggaling po sa isa sa mga pagtitipon nila, pag alis niya doon, nagkaroon siya ng kalituhan tungkol sa pagiging omnipresent ng Panginoon. Omnipresent ibig sabihin kahit saan nandun ang Diyos, diba? Sa isang time nandun ang Diyos sa lahat ng lugar na yun. Nagkaroon siya ng kalituhan doon. Parang sabi niya, imposible. Kaya nung narinig ko yung ganong komento, sabi ko, ang Diyos ay Diyos, ang tao ay tao. Ang tao limitado ang kakayahan, pero ang Diyos, kahit ano pwede niyang gawin. Okay? So, tayo tao lamang, at ang kaisipan natin ay limitado, ang kaalaman natin ay limitado. Ang Diyos, kahit ano pwede niyang gawin, wala siyang limitasyon. Okay? So, yung mga tagapagturo, tagapangaral, o mga sinasabing leader, no? Ng mga tagaproklama ng salita ng Diyos, na hindi nila dinadala ang mga tao kay Kristo. Ang mga guro na to, mga tagapagturo, tagapangaral na to, ay mga huwad. Okay? Sila ay hulaan. Hindi sila tunay na mga lingkod ng Diyos. Dahil ang katotohanan at ang liwanag ay si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo. Okay, si Apostol Pablo, ang sabi niya sa unang Korinto, tingnan po natin sa Kabanata 2, talatang 1, at talatang 2 rin. Sabi doon, sapagkat ipinasya ko na wala akong pangangaro sa inyo, kundi si Jesucristo at ang kanyang pagkapako sa krus. Okay?
So, ang mensahe ng Ebanghelyo ay si Jesucristo. Kung ang isang tagapangaral ay hindi tayo dinadala kay Jesus, mag-ingat tayo po. Okay? Unang Korinto, Kabanata 3, talatang 11. Basahin natin ang sinasabi dito. Dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay, maliban sa nailagay na, at ito'y walang iba, kundi si Jesucristo. Okay? So, ang binabasa ko pong version ng Bible ay ang salita ng Diyos, ang pinakabagong labas ngayon na translation o version. Si John the Baptist po dumating at ang akala ng mga tao ay siya na ang Mesiyas. Pero ang sinasabi po sa John o sa Juan, Kabanata 1, talatang 6 hanggang 9. Okay. Hindi si Juan ang mismong ilaw. Mali. Sinugo ang ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Sinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang ng patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. So, si Juan Bautista dumating, nagpakita sa Ilog Jordan para ituro sa mga tao kung sino ang tunay na ilaw, at yun ay ang Panginoong Jesus. Okay? So, sino mang aangkin na siya ay lingkod ng Diyos o mensahero ng Diyos, na ang dalang mensahe ay iba ang tinataas, no? Bantayan po natin. So, ang advice, ang payo ko po sa inyo, makinig kayong mabuti sa kanilang mga mensahe. Ang itinataas ba nila o ng mga taong ito ay ang sarili nilang denominasyon, ang sariling grupo nila, o yung founder ng kanilang relihiyon? Ang mga tagapagturo man at tagapangaral, ang kanilang pinagmamalaki ba o pinagyayabang ay ang sarili nilang galing at pagiging superior kaysa sa ibang mga tagapagturo. Okay, so sabi ng Biblia, sabi sa Bible, sa unang Korinto, Kabanata 1 ulit, talatang 31, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. So kung may magmamalaki po sa atin, ang ipagmalaki natin ay hindi yung mga ginagawa natin, yung mga sarili nating grupo, kundi ang ginagawa ng Diyos at ang ginawa niya, no, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Okay? Si Jesucristo mismo ang nagsabi sa Juan, Kabanata 5, talatang 39, ang sabi ko niya, basahin ko. Okay, sabi dito, okay. Teka muna, sinasalisik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa magitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, ang buong Biblia po, ang sentro ay ang Panginoong Jesus. Okay? So, yun po ang dapat nadaladalang mensahe ng sino mang nagsasabi na siya ay lingkod ng Diyos, ang tagapagsalita ng Diyos. Ang mensahe niya ay kung paano tayo lahat ang magiging malapit sa Diyos sa magitan ng Panginoong Jesucristo, at kung ano yung itunuro ng Panginoong Jesus.
sa kanyang salita. Ngayon, sa mga naghahanap ng katotohanan, hindi na kayo kailangan lumayo pa. Dahil ang katotohanan po ay matatagpuan natin doon sa mga naniniwala at pinoproklama si Jesucristo bilang tanging daan, katotohanan at ang buhay. So sa Juan 14:6, si Jesucristo mismo ang nagsabi na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa magitan niya. So, kung ang iglesia natin, kahit na simbahan natin, maliit man ito o malaki, kung ang katotohanan ay tinuturo at pinapangaral ng tapat sa lugar na yun, naroon din ang Panginoon. Okay? At ang kanyang presensya ay naroon din. Kaya ako, okay lang na magbigay ng tithes at handog sa Panginoon. Okay? Sa mga taong na talagang nangangaral at ginagawa ang trabaho ng Diyos. At hindi ako mapapagod makinig sa kanilang mga mensahe o sa mga sermon nila, hanggat sigurado ako na ang tinataas lamang nila ay ang pangalan ng Panginoong Jesus at hindi mga sarili nila. Ang pangalan lang ni Jesus ang bigyan ng parangal. Okay, ang paghahanap ng katotohanan po ay natatapos kay Kristo. So, ang pagkakilala kay Jesus, ang pagtanggap kay Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ay nangangahulugan po na tayo po ay nasa katotohanan. So, lahat po ng pagkalito, lahat ng kamangmangan ay nawawala. No? Kapag ang isang tao ay patuloy na nakikipag-isa kay Kristo Jesus, patuloy na lumalakad na kasama ang Panginoon Diyos sa magitan ni Jesucristo. Okay? At ito pong pagkakaroon natin sa ating puso kay Kristo, okay, nasa atin ang Panginoon Jesus, ito po ang maghihinto po sa atin na mag-entertain o bigyan ng puwang ang mga taong nangangaral din, mga ibang mga tinig, na mga taong hindi natin alam kung saan nanggaling, mga sinasabi ng Bible, ng Biblia, na mga ibang tao o stranger. Dahil ngayon, na tinanggap natin si Jesus, unti-unti natin nakikilala ang boses ng nag-iisang pastor, ang Panginoong Jesus. So, yun po ang burden ng puso ko na sana sa mga malalaking simbahan na ito, hindi lang mga palamuti, hindi lang mga mensahe na walang kakwenta-kwenta, ang pinapangaral, kundi yung mismo salita ng Diyos, ang sustansya ng kanilang mga sinasabi. Dahil minsan nga po, nung bago pa ako talagang naging malalim sa pagkakilala sa Panginoon, naaalala ko isang Pasko, ang mensahe sa isang simbahan na hindi talagang Biblia ang pinapangaral, ay tungkol sa mga Christmas ball. Okay? So, ang kinokompara nila ang magagandang gawa sa palamuti na Christmas ball. So, nasan doon si Kristo sa mensahe niya? Dahil sa buhay ng isang Kristiyano, makakagawa ka lamang ng mabuti, ng sinasabing totoong mabuti, kung nasa iyo ang Panginoong Jesus. Okay? Siya ang nagpapaganda ng buhay ng isang tao. Kung ang dati ang buhay mo
ligaw, pariwara, pag nasa iyo ang Panginoong Jesus, malalaman mo ang daan na dapat mong lakaran dahil siya ang magdahatid sa iyo ron. Siya ang mangunguna sa iyo papunta dun sa daan ng katuwiran, daan papunta sa kaharian ng Diyos. Kaya ang susi po, mga kapatid, no, bantayan po natin yung mga pinakikinggan natin na mga nagdadala sa atin ng salita ng Diyos daw. Pero hindi naman tayo dinadala sa Panginoon Jesus, kundi dinadala tayo sa sekta nila, sa grupo nila, dahil wala pong kaligtasan sa relihiyon, walang kaligtasan sa sekta. Ang kaligtasan po ay nasa pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay? At ang mensahe po ng Biblia ay doon po nakasentro, doon po nakatuon. Kaya sana po mahanap po ninyo ang tamang pagtitipon, no? Kung saan ang itinataas ang pangalan ni Jesus at ang pinapangaral ay ang tunay na salita niya. No, yun po ang burden of heart, yun ang kabigatan sa puso ko na minamahal, no? Para tayo ay makalayo sa kapahamakan, makalayo tayo sa mga pandaraya ng kaaway na si Satanas. So tayo po ay magbantay, na maging mapagbantay tayo. Hindi porke nakasuot ng sutana, nakasuot ng barong, at may hawak ng Bible, tayo po ay magpapauto na, no? At hindi na natin sasaliksikin ang salita ng Diyos sa sarili natin. So may mga ibang mga sekta dyan na yun lang mga ministro nila ang may hawak ng Biblia, at yung mga miyembro ay nananatiling mangmang dahil bawal ang Biblia sa mga miyembro. So nasan po nakalagay sa Bible na ipagkait natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa mga ordinaryong o mga pangkaraniwang mga miyembro ng simbahan. So magising na po tayo nung panahon ng mga Kastila. Yun din ang pagkakamali, no? Na hindi binibigyan ng tamang edukasyon yung mga masa, kaya nauto ang mga tao na sumamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Tumawag sa ibang pangalan maliban kay Jesus. So magising na po tayo, darating na po ang Panginoon. Kung wala sa atin si Jesus Christ, kung wala sa atin ng katotohanan, saan po tayo pupulutin ng minamahal? Okay? So, hanapin po ninyo yung mga pagtitipon kung saan po ang pinapangaral ay ang purong salita ng Diyos. Ang pangalan ni Jesus ang tinataas. At yun lamang katotohanan na napay Kristo, ang liwanag na sinasapamuhay ng mga tao. Okay? At ang lahat ng tao ay may pagkakataon na kilalanin ng Diyos para sa sarili nila sa magitan ng pagkakaroon ng kopya ng Biblia. Okay? So nawa po kayo po ay nagkaroon ng kaliwanagan, medyo naging maliwanag, no, ang buhay po ninyo. At kung meron po kayong mga papang concern, may iba pa kayong mga tanong sa puso't isip ninyo, huwag kayo pong mag-atubali po na mag-email sa akin o mag-text kaya, no, dahil papasalamat ako sa Panginoon na kilala ko siya, no? Nung 15 anyos po ako, nakilala ko po ang Panginoon dahil sa isang
misyonero na galing Singapore. At tinanggap ko po ang Panginoong Jesus. Dinala niya sa akin ang mensahe tungkol kay Kristo. At tumanggap ako sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At kayo rin, gusto kong makilala niyo ang Panginoong Jesus. At maging mananamba kayo ng Diyos sa Espiritu at katotohanan.